Magandang umaga po sa ating lahat. Ipinagdiriwang po natin ngayon ang dakilang kapistahan ni Santa Ana ng Banak at San Joaquin. Ang ating pong punong tagapagdiwang ay si ang lubhang kagalang-galang Milo Hubert Vergara, obispo ng Diocese ng Pasig. Tumayo po ang lahat para sa banal na misa.
ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang kapayapaan. At sumayo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng anak ng Diyos, kaya dumulog tayo sa mawing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Kinugon tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyay, mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitasan. Manalangin tayo.
Ama naming makapangyarihan, Ikaw ang Diyos ng aming mga ninuno. Niloob mong sina San Joaquin at Santa Ana ay maging magulang ng mahal na birhing ina ng nagkatawang taong anak mo. Bilang tugon sa dalangin ng mag-asawang banal, makapakinabang nawa sa pangako mo ang iyong sambayanan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Sirach. Papurihan naman natin ngayon ang ating mga ninuno, ang mga lalaking natanyag noong kani-kanilang panahon. Narito ang talaan ng mga lalaking tunay na may takot sa Diyos. Ang kanilang ginawa'y hindi pa nalilimutan. Patuloy na mamanahin ng kanilang mga inapo ang kanilang magandang pangalan, at ito ay kanilang magiging mahalagang kayamanan. Dahil sa tipan sa kanila ng Panginoon, mananatiling matatag ang kanilang angkan, at alang-alang pa rin sa kanila ay magpapatuloy hanggang sa kanilang kaapu-apuhan. Hindi mapuputol ang kanilang lahi, at hindi maglalaho ang kanilang katanyagan. Malaunang nalibing ang kanilang mga bangkay, subalit mananatili pa ring buhay ang kanilang pangalan. Matatanyag sa mga bansa ang kanilang katalinuhan, at patuloy silang pararangalan ng buong sambayanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Trono ni David ay laan sa manunubos ng tanan. Trono ni David ay laan sa manunubos ng tanan. Ang iyong pangako sa lingkod mong David, huwag mong babawiin. Ganito ang iyong pangakong habilin. Isa sa mga anak mo ang gagawing hari upang mamahala, matapos na ikay pumanaw sa lupa. Trono ni David ay laan sa manunubos ng tanan. Pinili ng poon na maging tahanan ang lungsod ng Sion. Ito ang wika niya. Doon ako titira panghabang panahon. Ang paghahari ko'y magmumula roon. Trono ni David ay laan sa manunubos ng tanan. Sa lipi ni David, ako ay kukuha ng haring dakila upang maingatan ang pagpapatuloy ng pamamahala. Ang kaaway niya'y mga papahiya. Trono ni David ay laan sa manunubos ng tanan. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, alalahanin ninyo ang inyong katayuan nang kayo'y tawagin ng Diyos. Iilan lamang sa inyo ang sa paningin ng sanlibutan ay marunong, makapangyarihan at maharlika. Subalit pinili ng Diyos ang sa palagay ng sanlibutan ay kahangalan upang hiyain ang marurunong, at ang mahihina sa turing ng sanlibutan nang hiyain ang malalakas. Pinili niya ang mga itinuturing na hamak, walang halaga at walang kabuluhan sa sanlibutang ito, upang pawalang halaga ang mga itinuturing na dakila sa sanlibutan. Kaya't walang maaaring magmalaki sa harapan ng Diyos. Sa kanila mula ang ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus, na ginawang karunungan natin. Sa pamamagitan niya, tayo'y pinawalang sala ng Diyos, pinapaging banal at iniligtas.
Kaya nga, tulad ng nasasabi sa kasulatan, ang Panginoon ang dapat ipagmalaki, ng ibig magmalaki. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Bilang paggalang sa Ebanghelyo, tumayo po ang lahat. Espiritu'y lumulukob sa naghihintay kay Jesus, Mesiyas na manunubos. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Mapalad kayo, sapagkat nakakita ang inyong mga mata at nakirinig ang inyong mga tainga. Sinasabi ko sa inyo, maraming propeta at matuwid na tao ang nagdanasang makakita sa inyong nakikita, ngunit hindi ito nakita. At makarinig sa inyong naririnig, ngunit hindi ito napakinggan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Purihin ka, O Kristo. Paupo po ang lahat. Father Orly Cantillo ng ating rektor at kura paroko, ang mga pari pong naririto, no, ang ating pong mga government officials, no, na katuwang po, no, sa paglilingkod, no, ating mga seminarista, mga minamahal na kapatid kay Kristo. Happy Fiesta po at magandang umaga po sa ating lahat. Palakpakan natin ang Panginoon.
Pagkatapos po ng halos 1 linggo na ating dinaanan pong itong hagupit ng mga bagyo, no? Mga ulan at mga baha, salamat sa Diyos, no? Tayo po ay naririto at nakapagdiriwang po ng ating fiesta sa ating Minor Basilica at Archdiocesan Shrine. Naisalbo po tayo ni Po Ana. Palakpakan po natin siya. Ang tema po natin sa ating misa, Fiesta Mass at sa mga nobinaryo ay Pinagpalang Santa Ana, daluyan ng biyaya at pag-asa sa taon ng yubileo. Hayaan niyong gamitin ko po ang ating mga pagbasa at ito, napakahalaga po ang mensahe ng ating Papa Leon, no, na naglabas po ng kanyang mensahe dahil ipinagdiriwang din po natin bukas ang World Day for Grandparents and the Elderly. No? Sa unang pagbasa, narinig po natin sa aklat ni Sirach, no, na ang mga pananalitang papurihan natin ngayon ang ating mga ninuno, ang mga naging tanyag noon, no, sa kanilang panahon. Patuloy silang pararangalan ng buong sambayanan. At sa mensahe nga po ni Pope Leo, no, binigyan din niya ang kahalagahan ng ating mga ninuno sa kasaysayan ng ating pananampalataya. Mga halimbawang binanggit niya ay si Abraham at si Sarah, at siyempre si Zacarias at Elizabeth. Bagamat hindi niya nabanggit, ay kasama rin po dito sa ating tradisyon, walang iba kundi si San Joaquin at si Santa Ana, no, na alam po nating mga magulang ni Maria at ating pong pinararangalan sa araw na ito. Sila po yung mga matatanda, no? Mga lolo at lola, no? At magandang tignan bilang mga ninuno, sila po ay hindi lang kinikilala noon, kinikilala din at pinararangalan ngayon. Sa ikalawang pagbasa mula sa sulat ni San Pablo Apostol sa mga taga-Korinto, sinabi ni San Pablo, pinili ng Diyos ang mga tinuturing na hamak, walang halaga, walang kabuluhan, na maituturing na dakila sa sanlibutan. Di ba ang mga tumatanda na sinasabi ni Pope Francis na biktima ng throwaway culture ay ito po, no, ang nararanasan. Sila na binabaliwala, no, at lugbok na sa matinding kalungkutan. Pero, bagamat sila'y parang pakiramdam walang halaga, pakiramdam ay naisalagay sa isang tabi, parang pakiramdam ay walang kabuluhan, no? Mga hamak, sila ay dinadakila ng sanlibutan. Bakit po? No? Magandang tignan, no? Ang sinabi nga ni Pope Leo, na sinabi din po ni Pope Francis ito sa spes non confundit. Latin po yan para at kung itatranslate po natin ay hope does not disappoint. Ang pag-asa kailanman hindi tayo bibiguin mula po sa sulat ni San Pablo Apostol sa mga taga-Roma, 5 kabanata, 5 bersikulo. No? Kasi nga, sinasabi na ang ating pong grandparents at elderly, sabi nila, ay atin pong mga signs of hope, mga tanda ng pag-asa. No? Dahil sila ay inalagaan, kinalinga, at pinupuspos ng biyaya at minamahal ng Diyos. Tingnan nyo nangyari kay Abraham at kay Sarah. Mga binigyan ng misyon at sa katandaan, pakiramdam nila, hindi na sila magiging supling. Sabi ng Diyos kay Abraham, ikaw ang magiging ama ng lahat ng bansa. Paano mangyayari yun? Ibaog si Sarah.
Paano sila magiging mabunga? Ipinagkaloob sa kanila si Isaac. Si Zacarias at si Elizabeth, ganun din ang karanasan. Pero pinagkaloob sa kanila, malaking biyaya, si Juan Bautista. Hindi lang anak, kundi tagapaghanda sa daraanan ng Mesiyas, tagapaghanda sa daraanan ng Panginoon. At ito rin ang karanasan ni San Joaquin at Santa Ana. Sa kanilang katandaan, ipinagkaloob, walang iba kundi ang mahal na Birheng Maria, sa plano ng Diyos, ina ng kataas-taasan, naging ina ni Jesus. Dagdag nga ni Pope Leo sa kanyang World Day message for grandparents and the elderly, si Moises nga, nung tinawag para sa isang misyon, ay 80 taon. Ibig sabihin, nung siya ay binigyan ng tungkulin, binigyan ng misyon na gawin lahat para mapalaya ang bayang Israel sa Ehipto, naganap ito sa kanyang matandang edad. Mga minamahal na kapatid kay Kristo, sa ating ebanghelyo, narinig natin kay Jesus na sinabi sa mga alagad, "Mapalad kayo sapagkat nakakakita ang inyong mga mata at nakaririnig ang inyong mga tenga." Sa makatwid, parang sinabi sa kanila, mapalad kayo sapagkat nakita at narinig, nasaksihan niyo ako. Nasaksihan niyo si Jesus. Nasaksihan ninyo ang Diyos. Di ba ito ang karanasan ng ating mga matatanda, ng ating mga lola at lolo? Bukod sa nakita at narinig nila ang maraming bagay sa maraming taon ng kanilang buhay, na natuto sila sa kanilang mga karanasan, na maipapamahagi sa kanilang mga anak at mga apo, at sa atin ding lahat. Dahil sa kanilang katandaan, kung meron silang minimithi, ay makita at marinig na ang Diyos sa minimithi nilang pagrating sa buhay na walang hanggan. Malapit nilang makita na si Jesus, ang kanilang pangarap, ang kanilang inaasam. Kung titignan po natin, mga minamahal na kapatid, ang biyaya ni San Joaquin at Santa Ana, at lalo na ang ating patrona, si Po Ana, ay para parangalan ang mga matatanda, kalingain sila, bigyang pansin, at makita ang kanilang halaga sa ating pamilya, tahanan, at sa ating pamayanan. Maikwento ko lang po. Alam nyo, nung isang taon, nung ako po ay nag-attend ng Synod on Synodality, yung last session, naging malubha ang karamdaman ng 92-year-old na nanay ko. Di ko po alam ang gagawin. Gusto ko nang umuwi dito sa Pilipinas. At ang aking dasal sa Diyos, sana maabutan ko man lang. In and out po siya sa ospital. Halos 2 buwan. Naisip ko, pumunta kay Pope Francis, at pinakita ko sa aking cellphone ang larawan ng nanay ko na nakaratay sa hospital bed. At humiling ako ng dasal kay Pope Francis. Pinagdasal niya ang aking nanay. Pag-uwi ko, hindi ko lang siya narat ng buhay pa. Sa katunayan, gumaling po siya, at nung July 20, nagdiwang po kami ng kanyang 93rd birthday. Buhay na buhay pa po ang aking ina. Salamat po sa Diyos. Natanong ko sa aking nanay, kung anong pakiramdam ng matanda. Sabi niya, napakahirap. Gusto ko nang kunin na ako ni Lord. Sabi ko sa kanya, Nay, ako po ay 62 years old na ngayon.
kayo po ay 93. Ang sabi sa akin ng nanay, akalain mo, nag-abot pa tayong 2 senior citizen. Maliwanag pa po ang isip niya. Sinabi po ni Pope Leo sa kanyang sulat na itong jubileo ng pag-asa itong taong ito, ang mga gustong tumanggap ng indulhensya o indulgence ay una, dapat makarating sa Roma at makapasok sa Jubilee Door sa 4 na papal basilica. Alam po natin yan, no? Yung 4 na papal basilica, yung St. Peter's Basilica, yung ikalawa po ay St. John Lateran, yung ikatlo, St. Mary Major, kung saan affiliated po ang ating minor basilica, at yung ika-4 po ay St. Paul outside the walls. Nagkaroon din po tayo ng mga Jubilee churches na pinayagan ng Santo Papa, kaya sino man ang pumapasok sa ating mga Jubilee churches ay bibigyan ng mga indulhensya basta mapulpil lang ang mga requirement, no? Ng confession, no? At yung sinasabi po ng batas ng simbahan. Pero alam nyo, merong katangi-tangi ibinigay na biyaya ang Santo Papa para makatanggap ng indulgence. At ano po yun? Hindi po Jubilee Door. Special indulgence po kapag tayo ay bibisita sa mga elderly, mga lolo't lola, no? Ating mga grandparents. Kaya napakagandang sinasabi ng ating Santo Papa, pag sila ay binisita mo, para ka nang pumasok, no, sa mga Jubilee Door at Jubilee churches, at ikaw ay makakatanggap ng indulhensya. Sa kapistahan po ni Po Ana, no, hamon sa atin ang, no, bigyang halaga ang mga matatanda, ang mga lola't lola sa ating buhay. Kalingain sila, mahalin sila, at ipagdasal sila. At pag binisita po natin, sabihin natin, ipagdasal niyo ni po ako. Dahil alam natin ang dasal ng matatanda ay napaka-epektibo at tinutugunan ng Panginoon. Amen. Tumayo po ang lahat. Sumasampalataya ako Sa Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanawag sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na maguli, makyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. kasama ni na San Joaquin at Santa Ana, magtiwala tayo sa Panginoon na nakaalam ng mga pangailangan ng ating mga pamilya at ng pamayanan ng simbahan. Ating po itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan naway patuloy na magtanggol sa kabanalan ng kasal at ang kahalagahan ng buhay ng pamilya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga magulang naway maitanim sa isip at puso ng kanilang mga anak ang mga aral sa pagmamahalan at kabanalan.
Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga anak, naway laging magmahal at gumalang sa kanilang mga magulang at mga ninuno. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga mag-asawang nagkakalayo, naway muling matuklasan at pahalagahan ang isa't isa sa diwa ng kapayapaan, pagpapatawad at pagkakasundo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa mga yumaong miyembro ng ating pamilya, naway ipagkaloob ng Diyos ang kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon Diyos, basbasan mo ang aming mga tahanan, pagbuklurin mo ang mga anak at na lalaki at babae sa nag-iisang pamilya ng iyong simbahan. Niling namin sa pamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang paghain natin kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa inyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang hain namin ngayon upang sa pagpapala mo kay Abraham at kanyang lahi, kami pagindapating makasalo sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tuning ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ang pagpaparangal sa iyong kabutihay, lagi mong pinaalingaw-ngaw sa iyong sambayanan, sa pagkakaroon ng mga kanaanib na maaasahan at tapat, tulad mo sa pananagutan, upang magbunga ang punyagi ng iyong anak, na sa iyong pag-ibig kami makatulad. Ang mga banal na tao'y tumutulong sa lahat sa pagbibigay halimbawa at pananalangin wagas. Kaya kaisa ng mga nagsiawit ng papuri sa'yo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng Espiritu gayong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoon Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, nawa kanya ang tinapay. Salamatan kanya. Pinagati-hati niya iyon, iabot sa kanya malagad at sinabi, tanggapin lahat ito at kanin, ito aking katawan ay hahandog para sa inyo. Kaya di naman matapos sa hapon, nanawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Nabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't langgang tipan, aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Pagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Aba, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkabataling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa itinapay nagbibigay buhay at ang kalis kakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Kinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo.
Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kasama ni Leo na aming Papa, ni Milo Hubert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyhin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan panginapatin kaming lahat na makasalo sa buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ni San Jose ang kanyang kabiyak na puso. Kaisa na mga apostol ni San Joaquin, Santa Ana at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ang pupupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng paral at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Bilang mga anak ng Diyos, tayo dumulog sa ating mahal na masalangit. Niling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Ligtas sa kasalanan, Diyos, sa lahat ng kapahamakan, samantala aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo.
Panginoon Jesucristo, sinabi sa mga apostol, kapayapaan iwan ko sa inyo, ang kapayapaan bibigay ko sa inyo. Tungayin mo ang aming panampalatay, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisin sa kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po sa inyo lahat. Ito ang ari pa Jesucristo, ang Kordero ng Diyos, na nag-alis sa makasalanan sa libutan, mapalatayin na niyan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, niloob mong isilang mula sa mga tao ang bugtong na anak mo upang mga tao ay sumilang sa iyo bunga ng sakramento. Hiniling namin kami nagsalo sa pagkainglaan sa mga anak ay pabanalin mo sa Espiritu na iyong pagkupkop sa aming lahat sa pamamagitan ng Jesucristo. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Paupo po sandali. Magandang buhay po sa inyong lahat. Palapakan natin ang Panginoon. Viva Santa Marta! Viva! Viva Santa Ana! Viva! Sorry po. Malapit kasi ako sa Santa Ana. Kay Father Jun eh. Nais ko bang magpasalamat unang-una sa ating mahal na Obispo Bishop Milo Vergara sa kanyang presensya at paumuno sa atin. Bishop, maraming salamat po. Pasensya na po. Senior moment po. Pasalamat sa mga kapatid kong pari na narito. Pasalamat sa ating mahal na Mayor Lani Cayetano, sa ating Vice Mayor Arvin Ali, sa ating mga congressman at mga councilmen sa District 1 at District 2. Maraming salamat po sa inyo. At nais ko lang po ibalita ang isang good news. Yung ating pong application para yung ating Simborio Chapel sa Santa Ana Catholic Cemetery ay na-approve po ng National Historical Commission as a National Cultural Heritage, no? So, ang unveiling po ng marker ay sa November 21 at 5 p.m. po, kasabay ng 3 anibersaryo ng ating minor basilica. Ang next target po natin ay apply din yung ating mata ng image ni Pong Ana na mahigitang 400 years marahil ang pinakabuhay na image sa Lais ng Pasig para maging isa ring national cultural treasure. Sana po ay ma-approve po ng ating National Historical Commission. Maraming salamat po sa ating choir, sa ating lectors, commentators, lay ministers, sa ating Parish Pastoral Council, sa ating mga collectors, greeters, mother butlers, mga sacristan. Ngayon po ay pakinggan natin ang mensahe ng ating punong lingkod ng bayan, Mayor Lani Cayetano. Ang pinakamataas na pagpupuri po at pasasalamat ay sa Panginoon at ang paggalang sa atin pong Santa Ana, Ina ng Birheng Maria. Happy Fiesta po sa ating lahat. Reverend Bishop Milo Hubert Vergara, sa lahat po ng mga kaparian na nakiisa sa napakahalagang selebrasyong ito sa pamumuno ni Father Orly Cantillon, sa lahat po ng mga manggagawa at leader ng ating simbahan, sa lahat po ng ating mga parishioners, sa mga kapwa ko lingkod bayan, kasama natin ngayon ang atin pong Vice Mayor Arvin Ian Alit at mga miyembro ng Konseho, Congressman Ricardo Ading Cruz Jr. at Congressman George Daniel Bocobo, sa atin pong mga kapitan at mga pinuno ng ating barangay, muli ang aking pong pagbati ng maligayang kapistahan. Maraming salamat, Bishop, sa napakahalagang mensahe at paalala mo sa amin. Salamat at naging instrumento ka ng pagpapahatid ng mensahe ni Pope Leo sa ating lahat sa pagpapahalaga sa ating mga nakatatanda. Nitong nakaraang araw, isa pong mahalagang okasyon ang dinaos natin sa simbahan. Kumalinga po ang simbahan at ang pamahalaan sa ating mga senior citizen. Bishop, napuno po ang simbahan natin hanggang doon sa labas ng mga senior citizens natin mula sa poblasyon. Dahil po ito'y naging bahagi na tuwing nagdiriwang tayo ng kapistahan, inaanyayahan po natin ang mga senior citizen na inaalagaan po ng kani-kanyang mga kawan. Ito po ay mahalagang tradisyon ng mga Pilipino
naangat sa iba't ibang lahi sa buong mundo. Dito sa Pilipinas, hanggat kaya nating kalingain ng mga senior citizen, hindi po natin winawalay sa atin pong pamilya at sa atin pong piling. So Bishop, makakaasa ka po na makikipagtulungan ang pamahalaang lungsod ng Taguig sa paggawa ng mga programa na nagpapahalaga sa ating mga senior citizen. Siguro po'y pamilyar naman na ang ating I Love Taguig community sa mga programa, actually mga pioneering programs po na ginagawa ng ating lungsod para sa ating mga senior citizen. Kunin ko rin po ang pagkakataon with the permission of our Bishop and our Father Orly na ibigay ang pasasalamat sa Panginoon sa kanyang walang maliw na grasya at pag-iingat sa lungsod ng Taguig. Hindi pa po napapara ang hagupit ng bagyo at ng habagat. Pero sa paglipas po ng mga araw, kitang-kita po natin ang pag-iingat ng Panginoon sa ating lungsod. So ibigay naman po natin ng malakas na palakpak ng pasasalamat sa Panginoon. Nanatili po na generally maayos ang sitwasyon natin sa lungsod ng Taguig. Bagamat may naitala po tayong ilang mga areas, particular ho sa Barangay San Miguel, Hagonoy, Lower Bikutan, Barangay Wawa, at ilang maliit na portion po sa Barangay Lower Bikutan, generally po naging maayos ang kalalagayan natin. Sa pagdiriwang ng ating kapistahan, bagamat tayo ay nagpapasalamat at nagsasaya ngayong araw na ito, huwag din po nating malimot ang ating mga kababayan na hanggang ngayon ay grabe po ang epekto sa kanila ng pagbaha. Mga karatig lungsod natin sa National Capital Region at ang mga probinsya po, lalo na ang Bulacan, ang Cavite, ang Rizal, ang Laguna. Isamaw din po natin sila sa ating panalangin. Makakaasa po kayo na ang lungsod ng Taguig ay dadamay din sa mga kababayan po natin na nasalanta ng bagyo. Sa katunayan, pagkatapos po ng ating banal na misa ngayong araw na ito, sisikapin ko pong makahabol sa isang outreach program na gagawin naman po sa bayan ng Bulacan. Sisikapin ko po sa abot ng makakaya natin. At ang lungsod naman po natin, sa tulong ng ating City Council, ay mag-a-assess ng kapasidad natin na tumulong din po sa ibang hard-hit cities or provinces po sa abot din ng kakayahan natin sa lungsod ng Taguig. Sa huli, muli, ang pasasalamat at papuri ay sa Panginoon. Dalangin po natin na ang kanyang grasya at pagpapala ay dumaloy palagian sa mahal nating lungsod ng Taguig. Itaas na rin natin ang lahat ng ating pong mga panalangin, hiling, daing sa ating Panginoon at umasa sa mapagpalang grasya at habag niya. Happy Fiesta po, lungsod ng Taguig. Pagpalain tayo ng Panginoon. Tumayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, at Anak, at Espiritu Santo. Amen. Pumayo kayo sa kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos.